Mga ka-crypto, akala nyo ba ay si Shiba Inu lang ang may K na mag-milestone? Pwes, magsuot na kayo ng sombrero dahil ang asong may hat o sombrero, yan po ay si Dogwif Hat o Weave, ay nagpapasiklab ngayon sa buong mundo, dito sa mundo ng crypto. Habang ang iba ay busy pa sa pagpili ng kulay ng kanilang motor, itong si Weave ay busy sa pagpili kung aling resistance level ang susunod na kanyang gigibain. Kaya isipin po ninyo mga ka-crypto, sa loob lamang ng ilang oras, mahigit 25% ang itinalagang pagtalon ng presyo nito. At hindi lamang po yan mga ka-crypto, hindi lamang po yan basta-basta na pagtalon. Ito po ay isang dambuhalang lundag na tila gustong abutin ang buwan. Sabi nga ng title ng balita natin dito kay CoinGape ay Here's Why Dogwif Hat or Weave is skyrocketing over 25% today. Kaya ang tanong ay ano nga ba ang nangyari? Bakit biglang nagkaroon ng gigil ang mga investors sa asong ito na tila laging nilalamig kaya may suot na bonnet? Ang sagot lamang po ay simple. Ang sagot dyan ay South Korea. Sa mundo ng crypto, kapag ang pinakamalaking exchange sa Korea na Upbit ang nagsalita, lahat ay napapalingon. Parang si Crush lang yan na matapos kang isin ng isang taon, biglang nag-reply ng I miss you, syempre, magpa-party ka. Kaya sa video na ito, ang Weave ay hindi lang basta meme coin. Yan, hindi lamang po siya basta meme coin dito kay Solana. Ito na ang bida sa isa sa pinaka-active na crypto markets sa buong mundo. Kaya sa aking opinion, ang milestone na ito ay magbubukas po ng pinto para sa mas marami pang mga retail investors na pumasok at magdala sa atin sa bagong heights. Ayan, simulan po natin sa effect ng Upbit listing. Ayan. Kaya pag-usapan po natin ang epekto ng Upbit listing na yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Upbit ay hindi lamang po ito basta exchange. Ito po ang final boss sa Korea. At noong May 6, nag-announce po sila na ililista po nila ang Dogwif Hat sa KRW, BTC, at saka USDT pairs. Alam niyo naman ang mga Korean investors, kapag pumasok po sila sa market, hindi po sila naglalaro. Todo buhos po sila. Ang pagkalista kay Upbit ay nagbibigay po ito ng tatlong mga bagay. At yan po ay ang liquidity, visibility, at saka massive buying pressure. At dahil Solana base ang Weave, kailangang sigurado ang network na gagamitin mo. Sabi nga ng Upbit, Solana network lang. Yan, huwag ipilit ang iba kung ayaw mong mawala ang funds mo. Yan. Basahin po nila natin yung aktual na sinabi rito. Please be sure to check the network before depositing digital assets. Deposits and withdrawals via networks other than the listed networks are not supported. Dahil dito ang trading volume po ni Weave ay sumabog ng mahigit 416%. 416% po yan. Ayan. At may post pa dito mismo ang CoinGecko. Isipin po natin yan mga crypto. Yung volume ng usapan sa kanto tuwing may bagong chismis multiplied by 100, ganoon kalakas ang pasok ng pera sa Weave ngayon. Kaya mula po sa dating 0.19, lumipad po ang presyo malapit sa 0.25. Kaya ang tanong po ng marami ay, huli na ba ako? Well, sa aking opinion, kapag ang volume ay ganito po kataas, hindi lang ito pansamantalang hype.
Ito ay senyales ng massive accumulation. Ang community po ng Solana-based meme coins ay nagdiriwang dahil ang tagumpay ng isa ay tagumpay po ng lahat. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa derivatives at ang futures search. Kaya silipin po natin ang mas malalim na aspeto, ang derivatives market. Ayon po sa CoinGlass data, ang total WIF of futures open interest ay tumaas na po ng halos 50% sa loob lamang ng 24 hours. Ayan, almost 50%. Abot na ito sa $160.96 million. Ibig sabihin maraming tao po ang tumataya na si Swift ay magpapatuloy pa ang kanyang paglipad. Kay Binance, OKX ay Bybit. Ang pagtaas ay nasa pagitan po ng 48% hanggang 72%. Kaya grabe, di po ba mga ka-crypto? Para itong karera ng kabayo na lahat ng pusta ay nasa asong may bonnet. Pero teka mga ka-crypto, kailangan po natin na maging matalino. Habang nakikita po natin ang 4-hour futures open interest na tumaas ng 37%, dapat po nating tandaan na ang mabilis na pag-akyat ay madalas na sinusundan ng profit booking. Ibig sabihin, yung mga nakabili po sa ibaba, baka magbenta na para malasap ang kanilang kinita. Kaya sa aking opinion, mahalagang bantayan po natin ang support levels natin sa 0.24. Ayan, sa 0.24 kung kayang panindigan ni WIF ang presyong ito sa gitna ng pressure. Baka makakita po tayo ng panibagong leg up. Kaya wag po tayong maging emotional sa trading. Ang aso po ay cute pero ang chart ay walang puso. Pag-usapan naman po natin ang Solana meme coin sector rally. Hindi lamang po si WIF ang bida ngayong araw. Dahil sa balitang ito, ang buong Solana-based meme coin sector ay nagkakagulo. Parang noong nanalo si Pacquiao, lahat ng Pinoy biglang gustong maging boksingero. Ang tagumpay po ng WIF sa Upbit ay nagbibigay ng pag-asa ng ibang Solana gems ay baka sumunod na rin. Ang momentum sa broader crypto market ay napaka-bullish. Nakikita natin ang pag-break ng mga key trend lines at resistance levels na matagal ding naging hadlang. At bakit nga ba lumilipad itong si Swift? Kasi ang community po nito ay organic at malakas ang paniniwala. Hindi lang ito basta pump and dump. Ito ay validation na ang Solana ecosystem ay nananatiling mainit na breeding ground para sa mga susunod na dambuhalang coins. Kaya sa aking opinyon, ang 2026 alt season ay magiging taon ng mga meme coins na may malakas na exchange support. Ang pag-outperform ng WIF sa kanyang mga peers ay patunay na kahit may bonnet ka lang, kung nasa tamang exchange ka, kaya mong maging hari ng market. At ayan sa kabuuan, para po sa mga holders ng WIF dito, congrats po sa inyo. Ang 25% surge na ito ay patunay na ang pagtsatsaga at ang pagkakaroon ng cute na mascot ay nagbubunga. Pero gaya po ng lagi nating sinasabi, ang crypto ay parang roller coaster. Masarap sa pakiramdam kapag nasa itaas pero dapat handa ka rin kapag bumaba. Ang milestone na ito sa Upbit ay isa pong malaking hakbang para sa global adoption ng Dog with Hat. Mula po sa pagiging meme, ngayon ay isa na po itong asset na kinikilala ng mga dambuhalang exchanges sa mundo. Ngayon ay ano po ang susunod para kay WIF? Makakaabot ba tayo ng $1 o hihinto muna ang aso para uminom ng tubig? Sa aking opinyon, ang market sentiment ay nananatiling pabor sa mga bulls. Basta't wag po tayong mabulag sa sobrang euphoria.
Kaya manatili po tayong alerto sa mga on-chain signals. Bantayan po natin ang volume sa upbeat at lagi pong mag-aral. Ang balitang ito ay para po sa ating impormasyon lamang at wala pong halong personal na agenda. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.